matagal yung nakikita ng mga kapitbahay doon at saka yung dating yung nakatira doon. Ang paniniwala doon, parang bantay siya doon. Parang may binabantayan siya ng something doon sa lote na yun. Parang gano'n. Simula nun, lumipat na kayo? Hindi pa. At yung pinaka-last is laging nagkakasakit yung anak ko. Ayun. As in, weekly, monthly, pag dinadala namin sa hospital, 41 degrees Celsius, ganyan, walang findings. Baby pa? Yung baby siya. Walang findings. Kami originally kasi from Nasugbo ko. So yung lola ko, may paniniwala sa mga albularyo, ganun. So sabi, sige, ipapatawas ko siya, ganun. So name lang yung hiningi. And then pinatawas doon. At yun, nakita sa tawas na may nagbabantay daw dun sa bata. May nagbabantay. Tapos lumuwas pa siya dun sa Tagaytay, kasi sa Tagaytay kami naka-confine nun para ibinigay ng albularyo na ihahalo sa water nung baby ko. Tapos ipapainom. Pagkainom niya nun, nawala yung lagnat niya. Para lang kaming naggumastos dun sa hospital na talagang So ibig sabihin may sumama lang dun sa bata? Binabantayan siya kasi ang tagal niyang sakitin talaga. Monthly nasa hospital kami, ganyan. Tapos nung nanganak ako sa bunso ko naman, may sakit pa rin yung panganay ko. Lagi siyang may sakit. 2 years old ata siya nung lagi siyang may sakit. Tapos lapitin din sila? Lapitin siya. Tapos nung time na yun na parang nag-decide kami kasi tuwing tataas kami sa room namin sa taas, nilalagnat siya. So nag-decide kami na sa baba na lang, ibaba na lang yung kama, tapos sa salas na lang kami matutulog. Doon na lang kami matutulog. May nag-iba ba nung lumipat kayo? Ng bahay? Ay, sa baba? Di siya nagkakasakit sa baba. Tapos, nung time na parang nag-decide na kami na uwi na lang kami uli sa Nasugbo. Ganyan. Maghahanap na lang ng buyer, ganyan. Tapos, nung time na yon natitingnan ng buyer, may balloon na binigay doon. Kasi fiesta nun fiesta. Hindi nga po binigyan tayo ni Nanay Baby. Ay, ganun ba? Oo. Nagpasalamat ka ba? Naman la. Mama. Naglaro muna ako sa kwarto. Sa kwarto? Sige, dun ka lang huwag kang lalabas. So, nung nagsawa yung panganay ko na laruin, iniwan na lang. Di ba na yung sa kisame? So, nakaganon siya. La, yung lobo. Bakit ka? Kailangan mo lang yan. Kumain ka lang. Huwag mo nang parisinin yan. Nung hapon, mga 2 p.m. or 3 p.m., parang unti-unti siyang umaandar ng alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya. Kasi malawak yung bahay namin, may salas. Tapos pagpasok mo sa unang pinto, dining, tapos kusina, banyo, ganyan. Kitang-kita ko umaakyat siya sa hagdan pa second floor. Kitang-kita ko talaga. Tapos tinuro ko siya sa lola ko. Sabi ko, Latina mo. Sabi niya, wag mo na lang pansinin. Sabi niya gano'n. Tapos nung hapon na kasi, hindi na nga kami doon nagsistay sa taas. Kukuha lang ako ng damit ng bunso ko para bihisan siya kasi matutulog na siya. Oo. Pagpunta ko, nakita ko yung balon sa kwarto ng kapatid ko. Doon nagpunta. Paano? Wala naman kumakit na doon. Pumasok pa talaga ng Pumasok, kwarto. alam niya kung saan siya pupunta. nararamdaman mo lang? Wala sana. Wala sana? Wala sana talaga. Ayaw mo. Anong pakiramdam mo na lapitin ka nga na gano'n? Minsan exciting kasi. Mahilig kasi talaga ako. Lagi ko itong pinapanood eh. Sobrang hilig. Pati yung mga anak ko, mahilig sila sa gano'n. Horror stories. Kaya lang minsan kasi pag yung nasa vacation ka, sa mga hotel, gano'n. Oo. Andyan, sa halip na mag-e-enjoy ka, wala. Mabubulabog. Nakakaramdam ka rin. May iba ka pa bang experience yung after
Lumipat na ba kayo ng bahay? Lumipat na kami. Pag uwi namin sa Nasugbu, hindi na nagkasakit yung anak ko. Tapos, nung halimbawa, kahit hindi sa bahay na yun, may iba ka bang na-experience pa Yes. sa ibang lugar? Mm. Ano yung mga nakakatakot mo experiences sa ibang lugar? Yung isa, hindi ko siya tinuturing na siguro nung bata ko, nakakatakot yun sa akin. Pero ngayon, parang hindi. Kasi papa ko naman yung nakita ko. Dun sa old house din namin sa Batangas. Ganun. Yung anino niya lang na nakaganto sa lamesa. Tapos gumaganon yung paa niya sa anino. Tapos sabi ng mga tita ko, sabi, papa mo yun. Huwag ka matakot. Ganun. Pero yun lang naman yung nakita ko. Yung mga iba, halos nararamdaman ko lang talaga. So, sa tingin mo, bukas yung third eye mo o dahil sa location, yung gano'n? Hindi ko din masabi kung bukas kasi minsan lang talaga ako makakita. Pero yung pakiramdam, malakas talaga. Malakas ka rin makiramdam. May time ba na nilapitan ka o yung mga anak mo tapos hindi mo alam yung gagawin o hindi mo kailangan? May time na ganun, yung anak ko, parang may kausap siya, yung tumatawa siya. Masaya siya na, pero wala namang Nilalaro tao, siya. ganun. Hi! Laro po tayo. Gusto mo maglaro? Hala. May kausap yung anak ko. Anak? Nak, sino kausap mo, nak? Kalaro ko. Kalaro. Kalaro? Anong ginagawa mo pag gano'n? Pag nakikita mo na yung bata nilalaro? Kinukuha ko na lang. Kinukuha ganun ko siya. lang. Oh, kinukuha ko siya. Tas, kasi yung iba daw sinasabi na malis kayo dito, di kayo taga dito, yung mga ganyan. Hindi naman, hindi ko ginaganon. Medyo natatakot din ako Okay. kausapin. Pero kung sakali, kung hanggat walang ginagawa, wala kang gagawin. Pero paano kung halimbawa nananakit na? Siguro hingi na ako ng tulong sa mga expert talaga. Sa mga albularyo. Kayo po, Ma'am Fidela, may mga similar experience po ba kayo sa bahay din? Mayroon din talaga. Sa bahay niyo din po? Oo. Pakiramdam lang. Pakiramdam lang sa mga bahay na tinitirahan. Pero doon sa work ko, mas nakikita ko talaga yung Nakakita ko kayo talaga. nakakita talaga ako. Pero madalas din nakakaramdam kayo. Mas madalas ang pakiramdam na nandyan sila, na hindi mo sila nakikita. Ganun. Oo. Bukod dun sa mga na-experience mo sa bahay, may mga iba ka bang na-experience o naririnig na kwento? Ay, yung sa isang resort, di ko na lang babanggitin. Medyo kasi yung pinagstayan namin na yun, yung parang, old house sa isang resort. Parang ganun yung mga type ng mga rooms nila. Ganon. So kami nung BF ko, nag-vacation kami doon. Nung unang dating namin, unang check-in namin, tanghali, ayaw gumana ng aircon. So pinatawag namin yung mga staff. Sabi, nagbubulungan sila, okay naman to, ganyan. Okay naman to, ganyan. Tapos bumaba na kami at inayos uli nila. Tapos nung gabi na matutulog kami, naririnig ko talaga yung yabag nila. Sa wood din sa... Gising. Gising. Ano, babe? Ano ba yun? May naglalakad dito sa kwarto. Ay, Ano, mayabag. babe? Tayo na lang tao dito. Tulog ka na nga. Sabi ko sa boyfriend ko, nadidinig mo yun. Eh siya kasi matatakot nagagalit pa siya sa akin. Sabi niya, hindi, wala yun, tayo lang yun kasi malikot tayo dito sa kama. Sabi ko, hindi, wag kang gumalaw. Sabi ko ganun, wag kang gumalaw. Shh! Maingay, pakinggan mo yun. Ano talaga eh? Oo nga. Kaya yun, parang na naman tao. Hindi siya gumalaw. Rinig mo talaga yung yabag niya at yung direksyon kung saan siya pumupunta. Ganon. Papunta siya ng banyo. So siya, Naririnig din ng boyfriend? dinig din niya. Sabi ko, malalakas to kaya naririnig mo din. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos nagpaalam lang ako. Sabi ko, makiki-stay lang po kami dito ng isang gabi. Sabi ko ganun.
Tabi-tabi po. Pasensya na po sa abala. Makikistay lang po kami ng isang gabi. Tapos, simula nun, hindi na. Wala na. So, nakakausap mo rin sila na maayos. Nakikinig sila sa mga ganun. Totoo yun. Nakikinig sila sa mga paalam mo, ganun. Ikaw, since malakas yung pakiramdam mo, may dala ka bang protection? Yung ganun? O kaya anong baon mo protection? Wala, dasal lang talaga. Hindi ko naman sila kasi nakikita na parang delikado sa akin. Wala pa ako na-encounter na gano'n. May kaluluwa daw na nakadikit sa akin.